Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung mga naging karanasan ko. Nangyari po ang una kong karanasan. May isang dekada na ang nakalipas. Dumalo ako noon sa isang handaan. Niyaya ako ng aking kaibigan sa kaarawan ng kanyang pinsan. Nang dumating kami sa bahay ng kanyang mga kamag-anak, ay marami ng mga taong naroon. Nagpahinga lang kaming sandali noon at pagkatapos ay niyaya na kaming kumain ng tiyahin ng kaibigan ko. Habang kumakain kami ay nakikita kong may mga nag-uumpukan na at nag-iinuman. Grupo-grupo sila. Nakita kong kinawayan ang kaibigan kong si Erwin ng isa sa mga nakaupo doon sa umpukan na iyon. Dumikit sa akin si Erwin at ibinulong na iyon daw ang kanyang pinsan na nagdiriwang ng kaarawan. Kaidaran lang daw namin ito, kung kaya naisip kong makakasundo pala namin ito dahil sa malamang ay kapareho din namin ito ng mga hilig. Nang patapos na kaming kumain ay muli itong kumaway kay Erwin at sinenyasan kaming lumapit na sa kanila. Pagkupo namin ay kanya kaming ipinakilala sa mga kaibigan niyang naroon na nakaupong katabi niya. Nalaman namin na yung ibang mga grupong naroon din at nag-uumpukan ay ang mga kaibigan naman ng kanyang kapatid, na nagbiro pa nga ang pinsan ni Erwin at sinabi mas marami pa raw itong bisitang mga kaibigan kaysa sa kanya na nagdiriwang ng kaarawan. Sinimulan na rin nila kaming tagaya ni Erwin. Tatanggi pa sana kami dahil sa balak namin magpababa na muna ng kinain. Pero pinilit na nila kami at sinabing pareho lang naman daw iyon. Nang mapasulip ako sa loob ng bahay ay marami pa ring mga taong naroon at nagkakainan. Masaya naman nung mga pagkakataon na iyon. Puro tawanan at kulitan. Mabilis na lumipas ang oras. Isa-isa nang nag-uuwian ang iba nilang mga bisita. At di nga nagtagal ay halos kami-kami na lang ang naiwang naroon. 3 lamesa na lang kami at patuloy na nag-iinuman. Nagpaalam akong sandali sa kanila at sinabi kong magsi-CR lang at tumayo na ako. Nang papasok na ako sa kanilang bahay ay bigla akong may napansin na tila mayroong tao doon sa may gilid ng kanilang bahay. Medyo may kadiliman kasi sa panig na iyon, kaya hindi ko kaagad naisiguro. Kaya panandalian pa akong napaliyad at sinipat ko iyon. Na nakita ko nga na mayroong naroon. Isa iyong babae na nakasuot ng kulay itim na damit
Hindi pa naman masyado itong matanda. Nakita ko itong nakatuon ang pansin doon sa mga nag-iinuman sa kabilang mesa. Pero bigla itong nakapatingin sa akin nang kanya na akong mapansin. At nakita ko ang galit sa mukha nito na nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya sa takot ko ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay at dumiretso na sa kanilang CR. Paglabas ko ng bahay ay nagulat na lang ako nang makita ko sila na tila nagkakagulo. Maya-maya pa ay napalabas na rin ang tiyahin ni Erwin dahil na rin sa ingay na kanilang nilikha. Napansin kong natataranta ang iba sa kanila, lalo na ang mga kababaihan. At nakita ko ang isa sa kanilang mga bisita na sapu-sapo ang kanyang ulo at duguan nito. Nang makalapit ako sa kanila ay nalaman kong mayroon umanong ng bato at sa kasawiang balat ay tinamaan umano ito, na nakita pa nga raw ng isa sa kanilang mga kaibigan nang umangat ang buhok nito. Pero hindi naman ito maituro yung bato na sinasabi niyang tumama sa ulo ng kanilang kaibigan. Kaya kinutuban ako ng hindi maganda. Lalo pa nang bumalik na ang iba sa mga kaibigan nila at sinabing wala naman silang nakitang ibang tao roon na maaaring ng bato. Paglingon ko naman ay nakita kong muli yung babae na nakasuot ng itim na lumalakad ng papalayo. At nang minsan pang lumingon ito ay napansin ko ang nakakainsultong pagngiti nito, na para bang sinasabi na niya mismo sa akin na siya ang may gawa noon. At sa isang iglap ay bigla itong naglaho na parang isang bula. Ang sunod na karanasan ko naman ay naganap nung minsang inabutan kami ng gabi sa sementeryo. Naglinis kasi kami ng mga pinsang ko ng puntod bilang paghahanda sa nalalapit na piyesta ng mga patay. Siguro ay mga pasado 9:00 ng umaga kami dumating doon. Pero dahil na rin sa dami ng aming mga ginawa, kung kaya inabutan pa rin kami ng gabi. Idagdag pa na umulan nung hapon na iyon, na siyang nagpabagal pa sa aming mga ginagawa. Naroon kasi halos lahat ng mga kaanak naming namatay. At kami ang naatasan na maglinis. 3 kami noon, ako at ang 2 ko pang pinsan. Nang matapos kami ay mga pasado 10:00 na ng gabi. Naglinis kami ng katawan at nagpalit ng damit. Dahil sa puno kami ng dumi at pintura. Nang papalabas na kami ng eskinita, ay may naaaninagan kaming tao na naroon sa may gilid at parang nakasiksik sa pagitan ng 2 nagtataasang mga nicho. Nang makita namin ang itsura nito, ay hindi na namin masyadong binigyan pa ng pansin at binaliwala na. Dahil sa naisip naming isa lang itong palaboy dahil na rin sa ayos nito. Kung kaya, nagpatuloy na kami sa paglakad. Pero bigla na lang kaming nagulat ng mga pinsang ko nang
Mabilis itong tumayo at patakbong sinugod kami. Nang mapatingin ako ay kitang-kita ko ang nakakatakot na itsura nito. Hapis na hapis ang kanyang mga pisngi na naglalakihan ang mga buto sa magkabila. Malalim ang mga mata nito na namumula at nagkalat ang dugo sa palibot ng kanyang bibig. Dahil doon ay talagang napatakbo na kami, na bago kami tuluyang makalabas ng gate ng sementeryo ay nagkapatiran pa kami ng mga paa. Kaya bumagsak kaming tatlo doon sa bahaging may naipon na tubig ulan. At nalasahan ko pa ang putik nang pumasok iyon sa aking bibig, na naisip kong wala ring kwenta yung ginawa naming pagpapalit ng damit. Tinulungan kami ng mga taong nagdaraan. Nang lumingon ako ay wala na yung humabol sa amin. Pagdating namin sa bahay ay hindi nila kami pinaniwalaan. Ayon sa kanila ay baka isa lang daw adik ang umatake sa amin at sabog sa ipinagbabawal na gamot. Pero kami ng mga pinsang ko na nakasaksi ay iba talaga ang paniniwala namin sa aming nakita. Nasa palagay pa nga namin ay baka bahagi ng katawan ng tao ang nilalantakan nito. Pagkat natatandaan naming parang bukas at bagong basag yung nicho sa kabilang gilid na nasa ibaba nung umatake na iyon sa amin. At iyon din ang nakikita kong dahilan kung bakit nagkalat yung dugo sa palibot ng bibig nito. Ang pinakahuli kong naranasan ay nung minsang dumalo naman kami sa isang lamay. Kamag-anak nila tatay yung namatay. Pero hindi ko masyadong kilala dahil sa mas close ako sa side nila nanay. Nakakatakot yung bahay nila. Masyado iyong makaluma. Nasabi pa nga ni tatay ay panahon pa ng Kastila na itayo, na yung mga bintana pa nga ay yari pa sa kapis at di-slide, na halos lahat ng materyales ng bahay na iyon ay gawa sa magagandang uri pa ng kahoy, at marami sa kanilang mga kasangkapan na nasa loob ay mga antigo talaga. Nakakatakot din yung iba't ibang santo o ribulto na naroon, lalo na yung mga malalaki na para bang anumang oras ay tila gagalaw. Pagkat pakiramdam ko kasi ay para iyong madaling pasukin o saniban ng mga masasamang espiritu. Dumating kami doon ng mga mag-aalas 7 na ng gabi. Niyaya ako nila tatay at nanay na sumilip kami sa ataol. Pero ayoko. At sumenyas ako sa kanila na sila na lang. Ewan ko ba, hindi naman ako matatakutin sa ganyan. At sa lahat ng lamay na aking pinuntahan ay sumisilip talaga ako sa ataol lang namatay. Pero nung puntong iyon ay kinikilabutan ako. Dahil na nga rin siguro sa itsura ng aking paligid, na parang pakiramdam ko kasi ay tatayo yung kaanak ni tatay pag sumilip ako. Pagkatapos ng mga magulang kong sumilip, ay naupo na rin sila
at nakipagkwentuhan sa mga kaanak ni tatay. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, ay nakisuyo ako kay nanay na itanong kung saan ang kanilang palikuran. Sa totoo lang ay takot na talaga ako nung mga oras na iyon. Kaya lang ay hindi ko na talaga mapigilan pa. At hindi ko rin naman magawang magpasama sa kanino man sa mga magulang ko dahil sa lubang nakakahiya pagkat ang laki ko na. Kaya pinakalma ko na lang ang aking sarili. Inisip ko na siguro ay wala namang masamang pwedeng mangyari. Kaya nang sabihin na sa akin ni nanay kung saan, matapos na ituro sa kanya ay tumayo na ako. Bumaba ako ng hagdan pagkat nasa ibaba daw yon. Nang makababa na ako ay binaybay ko na ang pasilyo tulad ng sinabi sa akin. Dinerecho ko iyon at pagdating ko sa dulo ay nakita ko na yung pinto na nasa gawing kaliwa. Itsura pa lang talaga noon ay nakakatakot na. Idagdag pa na medyo madilim doon dahil sa umaasa lang iyon sa ilaw na naroon malapit sa hagdan. Bagaman may nakita naman akong bumbilya na nasa kisame ng pasilyo, ngunit ang tiyak ko ay pundido ito. Nang itulak ko ang pinto ay agad namang bumukas iyon. Kinapa ko na kaagad ang pindutan ng ilaw sa gilid at nakita kong maluwag pala iyon sa loob. Dahan-dahan na akong pumasok at patuloy na nakikiramdam. Parang ayaw kong bitawan ang pinto dahil sa ayaw ko sanang sumara iyon. Gusto ko nga sana iyong kalangan ng kahit anong bagay na naroon, pero wala akong makita. Kung kaya nilakasan ko na lang ang aking loob. Lumapit ako sa inidoro at sinimulan ko nang umihi. Pagtapos ko ay nagmamadali ko nang isinara yung zipper ng pantalong ko at tumalikod na. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang isang matandang babae na nakapatiwarik at nakakatakot ang itsura nito. Nagtatakbo akong palabas ng banyo habang malakas na sumisigaw. Pag-akyat ko ay nakita kong abalang-abala ang mga tao na nagkukwentuhan sila sa isa't isa. Na nagtaka ako kung bakit hindi man lang nila narinig yung malakas na pagsigaw ko. Mula doon sa huling baitang ng hagdan, pag-akyat ko, ay dumiretso ako doon sa ataol na nasa tapat ko. Sumilip ako at nakita kong nakangiti yung matandang babae sa ataol. At bigla itong dumilat. Napapalikwas ako. Pagtingin ko ay naroon sila nanay at tatay sa aking tabi, kasama ng iba pang mga kaanak namin. At nasa isang silid na ako. Kanila akong tinanong kung ano raw ang nangyari sa akin. Pagkat natagpuan daw nila ako doon sa banyo na walang malay pagkatapos kong sumigaw ng malakas. Napatingin ako kanila nanay at tatay at napaisip akong sandali. Sinabi ko sa kanila na nagpakita sa akin si Lola.
Naganap ang karanasan kong ito noong ako ay kasalukuyan pang nasa aming probinsya. Lalawigan ito na matatagpuan sa Visayas. Ngunit bilang pagbibigay respeto ay hindi ko na lang babanggitin pa yung pangalan ng mismong lugar. Mayroon po akong pinsan noon na isa rin siya sa aking mga kababata. Magkasundo kaming dalawa dahil sa halos pareho kami ng hilig. Pareho pa nga kaming player noon ng baseball sa aming paaralan na pinapasukan. Hindi pa uso noon sa probinsya namin ang larong basketball. Boxing talaga at baseball ang siyang sikat na sports sa amin noon. Bukod sa pareho kami ng mga nakakahiligan, ay pinsang buong buo talaga kami. Pagkat ang nanay niya at nanay ko ay magkapatid, habang ang tatay naman niya at tatay ko ay magkapatid rin. At pareho din kaming apat na magkakapatid. Magkaklase din kami ni Leo hanggang kami ay mag-high school. At marami kaming mga masasayang karanasan mula pa pagkabata namin. Andyan yung tungkol sa mga away bata, mga panliligaw namin. Yung unang beses na tumikim kami ng gin at sigarilyo. Pero hindi namin ipinagpatuloy iyon. Hanggang ngayon ay nanatili kaming walang bisyo. Bali sinubukan lang rin namin. Sabi nga, kasama iyon sa paglaki. Ngunit hindi naman namin isinabuhay. Isa pa, hindi rin naman kasi namin nakahiligan. Ang unang naging karanasan naman namin pagdating sa mga tinatawag na kababalagan ay nung minsang mangunguha kami ng bagakay para sa aming sumpit. Elementarya pa lang kami noon, natatandaan ko. Nag-iipon pa nga kami ng pera. Nagtatabi kami ng pera mula sa aming baon. Tapos, naghahati kami sa pagbili ng isang banig na aspili na siyang ginagamit naman namin na bala sa aming sumpit. Kapag nagpabayan yung aming mga magulang, ay nagpapabili kami. Kung minsan naman, kami ay sumasama na rin. Natatandaan ko rin na napapagalitan pa nga kami noon ng aming mga tatay dahil sa halos makalbo na yung iba bang bahagi ng kanilang mga manok dahil sa amin. Dahil yung balahibo noon ay yun yung kinukuha namin para itali sa ulian ng aspili sa paggawa ng bala ng sumpit. Nang makagawa na kami ng bala, ay isa na lang talaga ang kulang. At iyon ay yung mismong sumpit. Sa pagkakatanda ko, ay Sabado iyon ng tanghaling tapat. Katatapos lang naming kumain ng tanghalian. At dahil sa tirik ang araw, kung kaya naman, walang tigil sa paghuni yung insekto na ang tawag sa amin ay gagangis. Yun ang dahilan kaya sabik na kaming makakuha nung kawayan na gagawin naming sumpit. Yun kasi yung paborito naming tirahin. Kaya nagmamadali naming tinungo yung puno ng kawayan. At nang makalapit kami doon, ay pumili kami ng nababagay sa gagawin naming sumpit. Malaki ang puno ng kawayan na iyon
malapad ito. Sa kakapili ng angkop na bahagi ng kawayan, ay nilibot ko ng dahan-dahan yung puno. Ganon din si Leo. Pero sa magkabilang panig kami, na inaasahan kong kami ay magkakasalubong. Ngunit sa aking pagtataka ay hindi ko siya nakasalubong. Hanggang sa itiretso ko ang pag-ikot pabalik sa kung saan ako nagsimula ay wala ito. Bumalik pa nga ako sa pag-asang makita ko siya, pero wala na si Leo. Nagpalingalinga pa ako sa aking paligid, pero hindi ko talaga siya nakita na. Kaya nagtaka ako kung saan siya nagpunta. At dahil nasa kanya yung itak, ay umuwi na lang ako. Medyo nakaramdam din kasi ako ng takot pagkat nag-iisa na lang ako doon. Papalapit pa lang ako sa aming bakuran ay natanaw kong mayroong nakaupo sa aming balkonahe. At nagtaka ako dahil nakita ko si Leo na naroon na at kanya nang nililinisan yung kawayan na kanyang kinakayasan iyon. Nang mapansin niya ako ay nagtanong kagad ito sa akin nang saan daw ako nagpunta. Na dahil naman sa pagtataka ko ay yun din ang naitanong ko sa kanya. Sinabi kong hindi ko na siya nakita, na ganun din naman ang pagpapaliwanag niya sa akin. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung ano talaga ang nangyari sa aming dalawa noong mga oras na iyon. Marami pa kaming mga naranasang kakaiba ng pinsan kong si Leo. Pero ang sunod na ikukwento ko ay noong kami ay 19 anyos na at kasalukuyan ng naniningalang pugat. Mga 15 ay may mga nililigaw-ligawan na rin naman kami. Pero nung umidad kami ng 19, ayun yung panahon na talagang seryoso na kami sa panliligaw. At mayroong niligawan si Leo noon. Tawagin na lang natin sa pangalang Mildred. Maganda si Mildred, maputi ito at makinis. Idagdag pa na mayroon itong maliit at bilugang mukha na binagayan ng maninipis na mga labi at mapupungay din na mga mata. Mahaba din ang kanyang nakatikwas na pilik mata. Kaya maraming naging karibal si Leo noon kay Mildred. Pero masigasig ang pinsang ko at talaga namang desidido. Ako naman bilang pinsan niya at matalik na kaibigan ay hangad ko rin siyempre na magtagumpay siya sa kanyang panliligaw kay Mildred. Kaya lahat ng maaari kong maitulong ay aking ginagawa. Minsan ay nagkasundo kaming magpinsan na muling bumisita doon kanila Mildred para sa kanyang panliligaw. Mga alas 4 na siguro iyon ng hapon nang kami ay umalis sa aming baryo. Bali may dadaanan pa kaming isang baryo bago yung kanila Mildred. Malayo din ang nilakad namin. Sa bundok kasi kami dumaan. Kapag sa kalsada kasi, mas malayo. At ganun din naman, mayroon pa ring lalakaring napakalayo. At siguradong hindi na rin namin aabutin pa yung last street. Kaya pag mga ganon, mas pinipili pa talaga namin sa bundok na lang dumaan. Wala pang gastos. Yun nga lang, magtsatsaga ka talaga
sa paglalakad. Nang dumating kami kanila Mildred ay madilim na. May bitbit kami noong isang native na manok. Manginginom din kasi yung tatay nito at naisip namin ni Leo na matutuwa iyon kung may dala kaming pwede niyang makatay at gawing pulutan. At tama nga ang naisip namin. Natuwa iyon nang makitang may dala kami. Naroon na ito sa kanilang mesa at nagtatagay na mag-isa. Magkabilang tenga ang ngiti niya nang abutin ang dala naming manok. Maya-maya ay lumabas na rin si Mildred mula sa silid nito. Naupo kaming tatlo sa kanilang pinakasala habang ang nanay ni Mildred ay abalang naghuhugas ng pinggan. Pagkat katatapos lang nilang magapunan noon, yung tatay naman niya ay naging abala na rin sa pag-aasikaso ng kanyang pulutan. Bunso si Mildred sa kanilang magkapatid. Ang ate nito ay maganda rin at nasa Maynila na nagtatrabaho nung panahong iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Lagi kaming niyayaya ng tatay ni Mildred na tumagay, pero tumatanggi kami. At alam naman naming mas pabor iyon sa kanya. Dahil pakunyari lang naman yung kanyang alok sa amin na baka nga pag tumagay kami ay kasama pa ng loob nito dahil sa mababawasan ang kanyang iniinom. Di ko na alam kung anong oras na nung mga pagkakataon na iyon nang magpaalam kami kanila Mildred. Wala kasi silang orasan sa bahay at wala din naman kaming relo na magpinsan. Pero sa tansya ko ay mag-aalas 11 na iyon ng gabi. Pero hindi naman masyadong madilim sa labas. Naisip kong ayos na rin iyon dahil sa matagal na nagkausap si Leo at si Mildred. Inihatid pa kami ni Mildred hanggang sa pinto. Nang nakalabas na kami sa kanilang bakuran, ay minsan pang lumingon at kumaway si Leo kay Mildred na nananatiling nakatayo sa may pinto ng kanilang bahay. Inilabas na namin ang aming dalang flashlight. Naramdaman ko kagad ang lamig ng gabi. Nanunuot iyon sa aking balat. Mabuti si Leo dahil sa nakapagbaon nito ng jacket. Samantalang ako ay wala. Buti na nga lang rin at t-shirt ang suot ko at hindi sando. Habang binabaybay namin yung daan, ay nagkwentuhan kami magpinsan tungkol sa kung ano ang napag-usapan nila ni Mildred. Hindi maitago ng pinsan ko yung saya sa kanyang dibdib. Dahil sa ang sabi daw nito sa kanya, ay sasagutin na raw ito sa pagbalik niya. Pagkat may pagtingin din daw sa kanya si Mildred. Habang masaya kami nagkukwentuhan, ay bigla kami nakarinig ng huni ng aswang. Kaya, yung saya na aming nararamdaman ay napalitan na bigla ng takot at kapwa kami natigilan. Kaya, pansamantala kaming huminto at nakiramdam. At mas lalo pa kaming kinilabutan pagkat yung malakas na tunog kanina ng aswang ay biglang humina. Ang ginawa namin ni Leo ay lumihis kami sa daan. Pinatay na rin namin muna yung aming flashlight. At doon kami naupo ng panandalian sa mga damuhan at naglalakihang halaman. Nang biglang may narinig kaming lumipad
mula sa sanga ng isang puno na naroon lang malapit sa amin, na sa aking palagay ay mga may 7 di pa lamang ang layo mula sa amin. Nang maramdaman namin na umalis na iyon, ay muli na kaming bumalik sa daan at may pagmamadaling binaybay na uli iyon, na yung aming flashlight naman ay tila hindi pa nakikisama sa amin dahil sa namamatay-matay pa iyon at mukhang mahina na ang baterya dahil sa hindi na gaanong maliwanag ang ilaw nito. Pero pinagtiyagaan pa rin namin iyon. Naisip kasi naming mas mabuti na iyon kaysa sa wala talaga. At mga pa kami sa daan. Medyo nabawasan yung aking kaba nung oras na iyon, sa pag-aakalang tuluyan ang umalis yung aswang. Pero bigla na lang may naramdaman kaming dumaan sa itaas ng ulo namin, na naramdaman ko talaga yung malakas na hangin. At dahil sa pag-aalala sa kung ano ang maaring gawin noon sa amin, ay napatakbo kaming dalawa ni Leo sa isang puno. At doon ay aming isinandal ang mga likod. Nakita kong may inilabas si Leo, isa iyong 29. Kaya naghanap din ako ng pupwede kong maging armas. Nataon naman na mayroong nakasandal sa sanga ng puno na aming nilapitan na isang bagakay. Natamaan iyon ng liwanag ng flashlight, kaya mabilis ko iyong hinawakan at iniabot kay Leo yung flashlight na aking hawak-hawak. Naririnig pa rin namin yung pagaspas ng aswang, kaya ang lakas ng kabog ng aking dibdib, akala ko pa naman ay wala na ito at tuluyan nang umalis. Nang bigla na lamang lumundo yung sanga sa itaas ng uluhan namin, kaya mabilis akong kumilos at aking sinundot iyon ng kawayan na hawak ko. Kahit pa nga hindi ko iyon nakikita, sinundan ko na lang yung paggalaw ng sanga at mga dahon, at doon ko ipinadaan yung hawak kong kawayan na aking tinusok iyon. At bigla iyong mabilis na lumipad na nag-iwan pa ng nakakakilabot na tunog, at muling umangat yung mga sanga at dahon na lumundo sa gawing itaas ng aming ulo. Nanatili pa rin kami doon sa may puno. Akala kasi namin ay naroon pa rin ito at inaabangan lamang kami. Pero sa halos kalahating oras naming pagmamatsyat ay naisiguro naming wala na ngayon. Kaya nagsimula na uli kami maglakad, na dahil sa nangyari ay madaling araw na kami ni Leo nakarating sa kanya-kanya naming bahay. Nang sumunod na araw na magkita kami ng pinsang ko, ay muli naming napagkwentuhan yung tungkol sa nangyari. Nasabi ko pa nga sa kanya na baka sa susunod na pagpunta niya doon ay hindi na muna ako makasama. Kung kaya katakot-takot na pambubuska ang inabot ko mula dito. Sinabi niyang napakamatatakotin ko naman daw masyado at naduduwag na raw ako. Pero nung huli ay nakiusap siya sa akin na kung maaari ay akin pa siyang samahan kahit sa huling sandali, pagkat iyon na raw ang araw na sasagutin siya ni Mildred. Kung kaya umayag naman ako. Pero sinabi kong magdadala kami ng itak, na hindi naman pumayag si Leo dahil sa hindi nga naman maganda iyon na aakyat ng ligaw
ay may dala kaming ganon. Kaya sinabi ko sa kanya na amin na lang iiwan yung itak at itatago sa daan bago dumiretso sa bahay nila Mildred. Kaya nagkasundo kami. Pero aking pinabilhan ng bagong baterya yung flashlight na natawa pa nga si Leo. At nang sumapit na yung araw ng aming pagbalik doon, ay ganun nga ang aming ginawa. Halos 3 araw din ang lumipas bago kami nakabalik sa kanilang bahay. Ngunit nang naroon na kami ay laking pagtataka namin. Nang abutan naming saradong-sarado ang kanilang bahay. Pero halatang may tao sa loob dahil na rin sa liwanag na nagmumula doon. Kaya tumawag si Leo at nagmagandang gabi. Ilang sandali na ang lumipas ay wala pa ring sumasagot. Muling inulit ni Leo pero wala pa rin. Ngunit parang naririnig naming may nag-uusap ng mahina sa loob. Kaya makailang beses pang inulit ni Leo na tumawag at bumati ng magandang gabi. Hanggang sa may narinig kaming boses na sumagot. At halatang galit ang tinig noon. Kaya naisip kong marahil ay nakulitan lang iyon. Boses iyon ni Mildred at sinabing makakaalis na raw kami at wag nang babalik pa. Kaya ipinagtaka talaga namin iyon ni Leo kung bakit nagkaganon. Nabakas ko kaagad ang lungkot sa mukha ng pinsang ko. Dahil ang buong akala niya ay iyon na yung araw na ipagkakalob na ni Mildred yung matamis niyang oo. Pero parang kabaliktaran pa yata ang nangyari. Gulong-gulo ang isip noon ni Leo. Hindi namin talaga maisip kung ano ang dahilan ng biglaang pagbabago ng damdamin ni Mildred. Nang maisip naming wala na kaming magagawa pa, ay tumalikod na kami. Aking dinaanan yung 2 itak kung saan ko iyon iniwan. Habang nasa daan, ayun pa rin ang aming pinag-uusapan. Wala kaming anumang ideya kung bakit nagkaganon. Hanggang sa isang araw, nang nasa bayang kami kapwa ni Leo, dahil sa nagbenta ang aming mga pamilya ng kopra, ay narinig namin ang isang balita na matay na raw yung nanay ni Mildred. Nasabi pa nga ng mga taong naroon ay lubha daw iyong biglaan. Naayon naman sa iba, nang huli nila iyong makita ay may tali daw sa leeg na umaabot hanggang sa ilalim ng tenga. At magpapagamot daw ito dahil sa lumaki ang pigsa. Kaya yun din di umano ang isa sa kanilang ipinagtataka na kung bakit naman namatay agad iyon ng dahilan doon. Dumiretso sa amin noon si Leo at aming pinag-usapan ang tungkol doon. Na nang marinig iyon ni tatay ay bigla itong nagsalita at sumingit sa aming usapan. Kanya pa munang isiniguro sa amin na kung yung amin ba raw binabanggit na babaeng namatay ay yung taga roon sa kabilang baryo na may 2 anak na babae na magaganda. At kanya pang binanggit ang apelyido nito. Sumagot kami magpinsan at sinabing iyon nga. Mabilis na sinabi ni tatay na aswang umano iyon. Na ikinagulat naman namin ni Leo kung paano nangyari. Sinabi niya sa aming minsan na raw siyang pinaraanan ng nanay noon. Noong mga panahon na nanliligaw pa lang raw siya sa nanay ko. Pagkat taga roon daw malapit ang nanay ko sa mga angkan noon nakatira. Na tinambangan din daw siya ng nanay noon
Bali lola na ni Mildred ang tinutukoy na iyon ni tatay. Napagkukwento pa ng tatay ko, inalok pa raw siya noon ng dala nitong tuba nang kanya itong makasalubong sa daan. Na kanya naman daw pinaunlakan, pero mga ilang minuto pa lang silang nagkakaiwalay ay narinig na niya ang uni ng aswang. Buti na lang raw at may dala siyang itak noon at suot niya yung ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin na kwintas na mayroong bala ng baril. Kaya dahil sa ibinahaging iyon ni tatay ay nalinawang kami pareho ni Leo na ang tumambang pala sa amin nung gabing nagpunta kami roon kanila Mildred ay walang iba kundi ang nanay nito. At di sinasadyang napuruan marahil nung kawayan na ipinantusok ko. Kaya siguro hindi na kami hinarap pa nung muli kaming magpunta roon. At hindi na rin kami pinapasok pa sa kanilang bahay dahil sa mapapadali ang buhay ng kanyang ina. Yun nga lang, sa kasawiang palad ay hindi pa rin ito nagawang matakasan ang kamatayan. Marahil ay napuruhang talaga at hindi na nila nakayanang gamutin pa. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap nung bagong sama pa lamang kami ng misis ko. Siguro kung di ako nagkakamali ay mga 9 na buwan pa lang kaming nagsasama noon sa bagong bahay na naipatayo namin. Nakabili kasi kami ng maliit na lupa na pwedeng pagtirikan ng aming bahay mula sa mga tulong na ibinigay nung kami ay kasal. Ang totoo po, walang-wala talaga sa isip ko na mangyayari iyon sa amin. Kasi una sa lahat ay hindi naman po ako mapaniwalain sa mga kababalagan at mga kwento-kwentong naririnig ko. Tubong probinsya din ako, pero ni minsan ay hindi naman kasi ako nakaranas ng mga sinasabi nilang mga engkanto, maligno at aswang. Naririnig ko lang ang tungkol sa mga ito sa mga kwento. Matapos naming makasal ng misis ko ay natira kami noon malapit sa bahay ng mga pinang ko. Mga 100 metro mahigit ang layo. Sa isang lalawigan iyon sa katimugang bahagi ng Luzon. Doon rin kasi kami nagkakilala ni Lani nang magkamabutihan at magpasyang magpakasal ay napagkasunduan naming doon na lang rin manirahan. Maayos naman ang aming pamumuhay. Yun nga lang, madalas ay ginagabi na ako ng uwi dahil sa pag-overtime at sa layo na rin ng aking pinapasukan. Isang gabi nang dumating ako sa amin ay naabutan ko ang aking asawa na takot na nang makita niya ako pagbukas niya ng pinto ay agad na napayakap sa akin. At nang mag-usisa ako sa kanya ay sinabi niyang mayroong umaali-aligid sa aming bahay. At dahil nga sa hindi ako naniniwala sa mga kababalagan at kung ano-anong nilalang, kung kaya naisip ko na marahil ay isa yung magnanakaw. Akin na lang munang pinakalma noon ang asawa ko at sinabing huwag nang mag-alala. At papakiusapan ko yung aking bisor na hindi na muna ako mag-overtime upang mas maaga akong makauwi. Payapa namang lumipas ang gabi na iyon
Nang sumunod na gabi, pagdating ko sa bahay, galing sa trabaho, ay naabutan kong nagagantilyo si Lani. Mga pasado 8:00 na rin ako nang dumating. Pero mas maaga di hamak ng halos 3 oras kaysa kapag ako ay nag-overtime. Hindi pa pala siya kumakain dahil sa kanya akong hinintay. Kung kaya, niyaya ko na siya at nagsabay na kami. Pagkatapos naming kumain, ay naupo akong sandali sa pinakasala namin habang si Lani naman ay naghuhugas ng pinggan. Nang biglang may narinig akong parang nagtakbuhan sa labas ng aming bahay. Kaya agad akong napatayo at sumilip sa bintana. Wala naman ako nakita, pero rinig na rinig ko iyon. Iginala ko pa ang aking paningin sa maaabot ng pananaw ko. Pero wala talaga akong nakitang naroon. Nang tatalikod na ako, ay biglang may sumulpot na isang pusa. Kaya para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. At nasabi ko sa sarili na pusa lang pala. Kaya isinara ko na yung bintana at inayos ang kortina. Lumapit sa akin si Lani at nagtanong kung ano raw iyon. Naramdaman niya rin pala. Sinabi ko naman sa kanya na pusa lang. Kaya nakita kong nawala na bigla ang kanyang pag-aalala. Naupo pa kaming pareho sa sala at nagkwentuhan na muna. Aming napag-usapan yung nalalapit na birthday ng biyanang kong babae. At nang makaramdam na ako ng antok, ay niyaya ko na ang asawa ko na pumasok na kami sa aming kwarto upang matulog. Muling lumipas ang gabi na iyon ng payapa. 1 linggo mahigit ako na hindi na muna nag-overtime sa trabaho upang maaga makauwi sa amin. Nang sa ganon, ay masamaan ko ang aking asawa. Pero halos lagi akong nakakarinig ng mga yabag sa labas ng aming bahay. Pero hindi ko na pinapansin pa dahil sa naisip ko nga na pusa lang. At akin na lang isinasara yung bintana sa tuwing aking maririnig yon. Maging ang mga pintuan ay akin ding tinitiyak na nakasarang mabuti, pagkat ayokong magpakakampante. Dahil naisip ko pa rin na baka magnanakaw kung minsang naramdaman ni Mrs. na umaali-aligid sa aming bahay. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ng aking biyanan. Nataon naman na wala akong pasok sa trabaho. Dahil sa ang kaarawan nito ay mismong araw ng kalayaan. Kaya maaga kaming nagising ni Lani. Dahil aming napagkasunduan na magpapabayang kami upang mamalengke. Kaya pagkatapos na makapagkape nung umagang iyon, ay umalis na rin kami kaagad. Nang sa ganon, ay maaga din kaming makabalik ng bahay. Matapos naming makapamalengke, ay nagpahinga lang kaming sandali pagdating ng bahay. At sinimulan na rin namin kaagad na magluto. Nang matapos kami ni Lani, ay mag-aalas-2 na. Tamang-tama lang naisip namin para sa merienda. Bagaman may niluto din kaming kaldereta at menudo, kasama ng spaghetti na paborito ng aking mga biyanan. Kaiba kasi sa karamihan ng mga may edad na pansit ang gusto. Sila mag-asawa ay spaghetti ang kanilang nakahiligan, lalo na kapag ito ay masos.
May ginawa din kami ni Lani noon na egg sandwich at 3 lianera ng paborito nilang dessert na leche flan. Nang may ayos na naming lahat ang aming mga dadalhin sa bahay ng biyanang ko, ay umalis na kami. Pagdating namin doon sa kanila, ay naroon na ang ilang mga pinsan ni Lani at Jahin. Ang mga biyanan ko naman ay may mga niluto din: biko, puto at Shanghai. Si Lani talaga ang inaasahan nilang magluto ng kanilang paborito, dahil masarap itong mag-spaghetti. Ilang sandali pa ay nagdatingan na rin yung iba pa nilang mga kaanak, mga tiyuhin at tiyahin niya, at iba pang mga pinsan. May isang tagpo akong natatandaan noong naroon kami. Isang tiyahin ni Lani ang biglang lumapit sa kanya at sinabing hindi pa raw siya magbubuntis noong taon na iyon. Sa halip ay sa kasunod pa raw na taon, at kailangan daw naming mag-ingat. Sa halip na matuwa sa aking mga narinig, ay parang nainis ako. Kung kaya naitanong ko kay Lani kung sino ba ang matandang iyon, dahil sa noon ko palang iyon nakita. At doon ko nalaman na kapatid daw iyon ng kanyang ina, na taga Siquijor, pagkat doon nakapangasawa. Mga bata pa raw sila Lani nang huli nila itong makita. Maliban doon sa matalinghagang pagsasabi ng hula ng tiyahin ni Lani sa kanya, ay naging masaya naman ang kaarawan ng biyanang ko. Masayang masaya ito. Gabi na nang kami ay makauwi. Naupo kaming sandali sa sala at nagpahinga. Hindi na kami nagluto pa dahil sa busog naman kami. Di ko na matandaan kung mga anong oras na kami natulog. Pero ang alam ko, noong mga madaling araw ay nagising ako dahil sa sobrang pananakit ng aking tiyan, na nang mapaupo ako ay nasabi kong mag-uumaga na rin pala, dahil sa napansin kong unti-unti nang pumapasok yung sinag ng araw sa aming bahay. Di ko mailarawan yung eksaktong nararamdaman ko noon. Napakasakit. Di pa ako nakaranas ng ganon sa tanang buhay ko. Noon lang na nagmamais yung pawis ko at nanlalamig ako. Di ko na muna ginising si Lani noon dahil sa naisip kong pagutin ito. Ngunit nang nagising siya ay agad na nag-alala nang kanya akong makita. Ang unang naisip niya ay pumunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Kaya kahit nahihirapan ako ay aking pinilit. Nang dumating kami doon ay nagulat pa sila nanay at tatay, at napabulalas nang napapalo daw ako. Narinig ko sa kanila na ako raw ay namumutla. Ang natatandaan ko noong mga oras na iyon ay hinang-hina na talaga ako. Naramdaman ko na rin sumakit na bigla ang aking ulo ng napakasakit. At nagsimula na rin akong sumuka. Kaya narinig kong sinabi ni Lani sa kanyang mga magulang na kanila na raw akong lawayan. Dahil sa pagkakaalam nito, ako ay nausog nila. Kilala kasing malakas ang usog nila tatay at nanay. Kanila naman akong nilawayan. Matapos iyon, ay wala na akong matandaan. Nang magkamalay ako, ay laking gulat ko nang ang una kong masilayan ay yung tiyahin ni Lani na taga Siquijor.
Nang iikot ko ang aking paningin, ay nakita kong naroon din naman pala yung aking mga biyanan at si Lani. Narinig ko nagsalita ang tiyahin ni Lani at tinanong ako nito kung kamusta na raw ako at kung maayos na raw ba ang pakiramdam ko. Sinabi ko namang medyo maayos na. Narinig ko nagsalita muli ito at kanya akong tinanong kung mayroon ba raw akong natatandaang kakaiba, sapagkat ayon pa sa kanya ay hindi umano usog o balis lang ang nangyari sa akin. Kaya inisip ko at may naalala nga ako. Bago ako magising dahil sa tindi ng sakit ng aking tiyan noong umagang iyon, ay nanaginip ako ng napakasama. Na habang kinukwento ko nga sa kanila ay talaga namang kinikilabutan ako. Dahil sa naalala kong malinaw ang nakakatakot na itsura ng lalaki na iyon. Na kahit hindi ako naniniwala sa aswang, ay sinabi ko sa tiyahin ni Lani na ganon ang kanyang itsura. Tulad sa isang aswang na madalas ka akong napapanood sa mga palabas. At kanya akong nilawayan habang nakahiga na sinabi kong tuloy-tuloy iyon at hindi napapatid. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla na niya akong pinutol. Sinabi niya na ang aking panaginip na ikinukwento ay hindi umano isa talagang panaginip, kundi totoong nangyayari. Na dahil sa kanyang sinabi, ay naramdaman kong parang tumayo ang mga buko sa ulo sa tindi ng kilabot na aking naramdaman. Pagpapatuloy pa ng tiyahin ni Lani, ito rin daw yung umaali-aligid sa aming bahay. Na ang puntirya daw talaga nito ay ang asawa kong si Lani. Ngunit dahil sa napurnada umano ang masamang balak nito dahil sa akin, kung kaya nabaling umano sa akin ang atensyon ng aswang at galit na galit. Ngunit nagtaka ako kung paanong nakapasok yun ng basta-basta sa loob ng aming pamamahay. Ngunit may naalala ako. Duda ako na hindi ko nga yata naisara ng mabuti yung pinto nung gabing iyon dahil na rin sa pagod. Sabi ng tiyahin ni Lani, wag daw kaming pakasiguro dahil plano daw nito na unahin ako. Ngunit kanyang babalikan pa rin ang aking asawa. Dahil sa ikalawang pagkakataon ay napurnada na naman daw yung masamang tangka nito kay Lani. Nung magising ako, nang maramdaman ko ang pananakit ng aking tiyan. Na nung mga oras na iyon ay hindi ko alam kung akin bang paniniwala ang lahat ng aking naririnig mula sa tiyahin ng asawa ko. Pero nakaramdam ako ng hiya sa aking sarili. Dahil sa yung taong kinaiinisan ko sa unang pagkakataon nang makita ko ito, ay iyon din pala ang tutulong at magliligtas sa akin. At kanya ring tinulungan si Lani. Binigyan niya ito ng pangontra. Tinuruan niya rin kami ng mga dapat naming gawin. At bilang panghuli, nagkatotoo nga ang hula nito ukol sa pagdadalang tao ni Lani na nagbuntis ang asawa ko ng sumunod na taon. Na amin namang nagawang maingatan yung aming panganay na anak hanggang sa mailuwal ito dahil na rin sa mga pagpapayo at mga pamamaraang itinuro ng tiyahin ni Lani sa amin.